Bilao ng pansit para sa reunion na malupit. Paglapag ng tagig may kasamang hinig. Naligaw kami ni Mudra. Buti na lang nandun si Kuya Roland para sabihin yung tamang daan. Pasok daw kami sa kaliwa sa lihim na lagusan. Diyan, sa eskinita na yan. Yung pansit, iaangat mo yan. Lalo na kung may kasalubong sa daan. Yung mga ganitong eskinitang manipis, sobrang nakakamiss. Sabi ni Kuya Roland, doon daw kami sa kapilya ng INC magabang ng sasakyan. Nung pinin ko tong biyahe patagig, hindi ko sinigurado kung P. Mariano ba o Levi Mariano. Kaya nagkaloko-loko. Fault ko talaga to. Pero sobrang rockstar ng nanay ko. Lumalabas ng bahay, bumabiyahe nang walang dalang cellphone. Siya yung kausap. Paano natin ngayon kukontakin yung mga pinsan mo, ma? Buti na lang malakas ang pakiramdam nila. Naradaran nila si Aling Edna. Special thanks din kay Kuya Boy na kasama namin saglit na nagtanong-tanong kung saan ba yung Levi Mariano Street. Di nagtagal dumating kami sa bahay ni Ate Marivic. Sila ng pamilya niya nag-host ng reunion kaya dito kami sa bahay nila nagpunta. Bali pamangkin siya ni Mama. Pagdating, assemble muna. Picture agad ng mga tito-tita. Yung nanay ko naka-peace sign pa. Ayusin natin yung buhok mo. Ang gulo, ma. Ano ka ba namang matanda ka? Charet. Nagkalapagan na. Pansit, Shanghai, at isang basong coke para masarap ang tighay. First time ko makatikim ng inutak dito. Malamala parang sapin-sapin siya pero mas malambot. Sabi mas masarap daw pag may ice cream. Sinubukan ko. Oo nga, panalo. Speaking of panalo, nagsimula na ang konsyerto. Ang narealize ko, yung pagkanta-kanta, hindi lang pala hobby ni Mama. Nasa dugo pala nila. Nung araw na yan, first time kong makita at makilala yung mga kamag-anak ni Mama sa father side niya. Nagkapaalaman na. Malayo pa kasi ang uuwian nila, kaya kailangan na nilang mauna. Pagkatapos noon si Mama, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Napapalakpak ang mga otaw sa performance niyang pampiesta. Charet. Ang hype man ni Mama, si Aaron nga pala. Ganyan naman yung gusto ko, ma. Yung lagi kang masaya. Kita mo tong nanay ko yung mikropono hindi na pinakawalan pa. Kumanta na ng kumanta hanggang mamanhid yung panga. At yung huling kanta niya, biruin mo, naka 100 pa. Sa totoo lang, nakalimutan ko na yung pakiramdam na to. Na pwede ka palang tunay na maging masaya sa simpleng salo-salo. Ang tendency kasi kapag nakawala ka na sa dating normal mo, lumalaki na ang ulo. Yung masaya na para sa'yo, yung magagarbo. Kung mag-aaminan nitong mga nakaraan, masasabi ko, nalilihis ako. Dahil nga nabigyan ng pribilehiyo, nag-iiba yung pananaw ko. Ang dami ko ng gusto, hindi ako makontento. Gusto ko kasi maramdaman na successful na ako na ang layo ko na mula sa pinanggalingan ko. Pero sabi nga success is not based on who has the most, but who needs the least. Masasabi ko na binago ng reunion na to ang pananaw ko. Success na may tuturing na naibibigay ko lahat ng pangangailangan ng nanay ko. Naaalagaan ko siya ng gusto at hindi ko kailangan mangutang para gampanan ito.